Isang mapagpalang araw naman po sa atin lahat mga kapantime. Welcome to my YouTube channel, Kapantime TV. At kung bago pa lang po sa channel ko, please subscribe, like, share, and comment po. And don't forget to click the notification bell para lagi po yung updated sa mga bagong videos na i-upload ko. Today mga kapantime, pag-uusapan po natin ang tungkol naman po sa diarrhea. Ano nga ba nagiging dahilan ng pagkakaroon ng diarrhea? Ano ba yung mga palatandaan na mayroon na po tayong diarrhea? Ano po dapat natin gawin para maiwasan ang diarrhea? But before we start, I would like to introduce first my name. I'm Brother J. At nawa po nasa mabuti pa kayong lahat mga kapantime. Saan man daw kayo ng Pilipinas. Pagpalain po tayong lahat. So umpisa na nga na po natin. Alam niyo po na ang diarrhea ay hindi pangkaraniwang karamdaman po. At ito po ay nakakairita mga kapantime. Lalo na po kung wala tayo sa bahay, kung nandun po tayo sa ating mga work area o maging sa labas po. Especially kung nasa biyahe tayo, hindi po ba? Pag mayroon tayong diarrhea, hindi natin maintindihan kung ano pong nararamdaman natin. Hindi natin malaman kung ano gagawin natin. O kung minsan naman hindi tayo makita ng mga CR na pwede natin puntahan. Kaya po, hindi po dapat natin binabaliwala ang diarrhea dahil napakahirap din po nitong klase ng karamdaman na nakakatamblay po sa atin, nakakawalang gana at nakakaburyo po. Sa madaling salita ba, hindi po tayo komportable pag mayroon tayong diarrhea. So ang diarrhea po ay masasabi po natin kung tayo po ay dumudumi ng 3 o higit pa sa 3 beses ang araw. At ang dumi natin ay maaari itong malabnaw or matubig. Ito yung tinatawag na watery stool. At meron pa mga ibang mga palatandaan or sintomas na kasama. So ano-ano nga ba ang mga sintomas na maaari nating malaman na tayo ay may diarrhea or tayo ay nagtatai? So una po rito yun nga po yung nabanggit ko kanina, yung malabnaw yung tubig or watery stool or matubig yung ating dumi. Pangalawa, pananakit po ng ating tiyan. O kung makapantay kung nananakit ang tiyan, maaari tayong mayroong diarrhea. Ano pa po? Nahihilo tayo o po nakakaramdam tayo ng pagkahilo rin. Nakakaramdam din tayo ng pagsusuka o nasusuka din po tayo. So isa rin po yan sa mga palatandaan po. Ano pa po? Nilalagnat tayo. Opo, alam niyo po pa mayroon tayong diarrhea is minsan is nakakaranas din po tayo na lagnatin. Tsaka ano pa po? Yes, yung grabing pag-agresibo natin or pangangailangan natin na pumunta sa CR, hindi natin maintindihan, hindi natin mapaliwanag yung ating nararamdaman na gusto natin pumunta sa CR. So yun po yung mga palatandaan po o sintomas po na mayroon po tayong diarrhea. So ano naman po yung mga dahilan ng pagkakaroon ng diarrhea? Alam niyo po mayroon po mga dahilan po kung ba't tayo nagkakaroon ng diarrhea. Unang mga po rito yung pagkain, inumin na kontaminado o yung mga foods na kontaminado ng bakterya, ng parasite at virus at iba pang mga microbio. Opo, once nakakain po tayo ng mga ganung klaseng pagkain o nakainom po tayo is maaari po tayong magkaroon ng diarrhea o sumakit ang ating tiyan at mag-uumpisa na po yan ang ating pag-ELBM. Ano pa po? Yung mga gamot na mayroon magnesium. Opo, alam niyo po yung mga gamot na mayroon magnesium ay nakaka-apekto rin po sa atin tiyan. Kagaya na po ng mga antibiotic or mga cancer medicine. Opo, alam po yung sa cancer medicine po ay nakaka-apekto rin po yung o kaya yung mayroon mga antacid na mga gamot. So yun po yun, mga gamot din po ay nagiging dahilan din po yan ng pagtatain natin or pagkakaroon natin ng diarrhea. Ano pa po? Pagiging intolerant or sensitivities natin sa mga pagkain. Opo, minsan talaga meron tayong mga ganong klaseng tiyan o sikmura na talaga mga sensitibo talaga sa pagkain, kagaya nila po ng lactose na nasa gatas, di ba? Yung sample na yung lactose na nasa gatas or yung mga tawag dito, yung mga dairy product. Opo, yung mga dairy product minsan is nagiging kusin ng pagtatay natin or pagkakaroon natin ng diarrhea. Ano pa po? Yung mga fructose or mga artificial na sweetener. Opo, yun po yung mga sample lang po yan na nagiging dahilan po ng pagkakaroon natin ng diarrhea. Ano pa po? Yung tinatawag na yung saan natin, sa health issue natin, opo, or sakit natin na nakakapekto rin sa atin tiyan or sa ating bituka.
na nagiging dahilan ng pagtatain natin. Opo. So yun po rin po ay nagiging dahilan din po kung meron tayong mga health issue o meron tayong mga sakit na nagiging cause din po ng o nakakapekto po ng ating sikmura or tiyan po natin na nagiging dahilan po ng ating pagtatai. So alam niyo po ba mga kapantay na mayroong uri din po yung diarrhea? Opo. May tatlong klase din po pala sila. Unang-una po rin tinatawag na acute diarrhea. Yung acute diarrhea mga kapantay, ito ay 1 hanggang 2 araw po. Opo, pag umabot ng 1 hanggang 2 araw, ito ay tinatawag na acute diarrhea. Mayroon naman tinatawag na persistent diarrhea. Ito naman po yung pag ang yung pag diarrhea ay umabot ng 2 linggo o yung ganun katagal, maaari na ito tawagin na persistent diarrhea. At ang ikatlo naman po yung tinatawag na chronic diarrhea. Ito naman ay maaaring umabot ng 4 o higit pang linggo. So, almost 1 month na po yan. So, pag yan na po yung kanyang klase ng yung diarrhea, yun na po ay tinatawag na chronic diarrhea. So, mayroon pala silang 3 uri. Una po yung tinatawag na acute diarrhea. Pangalawa po yung tinatawag na persistent diarrhea. At yung tinatawag na chronic diarrhea. So, paano naman natin maiwasan ang diarrhea? Alam po, pinaka-advice po talaga pag meron tayong diarrhea, yung tinatawag na constantly drink water o yung tuloy-tuloy na pag-inom ng tubig or broth or juice. O po, yun po talaga pinakamabisang paraan na para natin maiwasan yung diarrhea. Kaya lang po, at the same time din po, nagiging prone din po siya ng dehydration. O po, once na mayroon po tayong diarrhea, ay nagiging prone ng dehydration kasi nga po, kasabay na pagdumi natin is nababawasan din po yung tubig sa katawan natin at yung electrolyte sa ating katawan. Subalit, yung electrolyte ay hindi rin po na-advisable na uminom tayo, lalo-lalo na kung ito ay mayroon mataas na level ng blood sugar. Alam niyo kung bakit? Kasi ito rin ay magpapalala sa ating diarrhea o na magiging dahilan ng pagiging dehydration natin. Kaya din po mga kapantay, ina-advise din po na huwag tayo basta-basta iinom ng mga electrolyte na matataas ang sugar level. At hindi dapat natin pinababayaan din ang ating diarrhea. Naman ay chronic, persistent, or acute diarrhea kasi once na napabayaan natin ito, tuloy-tuloy ito, maaari ito maawis sa dehydrations. At pag naging dehydration na, maaaring lumala yung ating diarrhea o magkaroon pa tayo ng mas malalang karamdaman sa ating katawan. So yun lang po mga kapantay yung tungkol sa diarrhea. Sana naunawaan nyo po na ang diarrhea ay hindi po normal din na klase na karamdaman na minsan po ay talagang napakahirap din po. Opo, at nararamdaman po natin yan. Nahirap po magkaroon ng diarrhea. Ang comfortable feelings po tayo. Nawa po ay naunawaan nyo po mga kapantay. At hanggang dito lang po. Maraming po salamat. Hanggang sa muli po nating video na i-upload ko. Muli po, kindly subscribe, like, share, and comment po. And don't forget to click the notification bell kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe sa akin. Maraming pong salamat po para lagi din kayong updated sa mga bagong videos na i-upload ko. At hanggang dito lang at magkita-kita tayo muli. Maraming salamat. Thank you very much.